Right, mga minamahal, sige, pag-usapan natin itong si Senate President Chis Escudero. Dahil sa aking naamoy, abay mukhang olats, talo itong si Quezon. Posible palang makasuhan at makulong din itong si Senate President. Kaya ngayon, magsaya ka. Dahil saya now, kulong later. So, according kay Makalintal, yan, mga minamahal, Makalintal, election law, diba? Election law bars campaign donations from government contractor. Kasi sa kanyang sinabi, ito basahin natin dito mga minamahal. In a statement, Makalintal cited Commission on Election or COMELEC Resolution 10772 for the 2022 election and Resolution number 1109 for the 2025 election, which both provided that donation from domestic corporation to any political party or candidate is considered reasonable if it does not exceeded 5% of the corporation taxable income on the taxable year immediately preceding in the election. So, basahin pa natin yung kadugtong dahil may papakita din ako sa inyong video, mga minamahal, na kung saan umamin itong si Senate President Chis Escudero na totoo na binigyan siya ng 30 million friendship fee. 'Di ba? Na yung nagbigay sa kanya, yung donors niya, abay binigyan niya din ng porsyento dito sa flood control. 'Di ba? At mukhang triple pa ang kinita. Oo, kasi very impossible naman, binigyan ka ng donation tapos di mo bibigyan ng diba, ng datong. So, diba, alam nyo na, mga minamahal, kung saan napupunta yung flood control. Alright, sabi dito, basahin natin The same resolution both provided the general rule that no person shall solicit or receive directly or indirectly contribution for partisan political activity from any entity or person who hold contracts to supply the government with goods or service or to perform construction and other works. So ngayon, ano yung violation, mga minamahal? Eto, sige. Violation of this rule is an election offense which carries the penalty of 1 to 6 years imprisonment with no probation and disqualification to hold public office. Pwede pang ma-disqualified pala itong si Quezon, mga minamahal. So ngayon, sige, panoodin natin tong video na kung saan umamin. You heard it right. Umamin itong si Chis Escudero na binabaya. Meron talagang nagbigay sa kanya ng 30 million na friendship fee na itong nagbigay ay ngayon kontraktor, 'di ba? Kasama sa 15 na malalaking kontraktor na nakikinabang sa flood control na hindi naman talaga natin makita kung nasaan yung flood control. Alright, sige. Yes, diba? Kasi campaign contributor nyo nga raw. So, pa-explain lang po, masama ba to? O hindi walang mali dito? Gaya na sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa. Inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Kwento ito na insertion. Wait, yung 2002 na budget ay yung 2022. Ang nakalagay lang doon sa article na naka-receive ka ng campaign donation. 'Di ba? Ngayon naman, yung nangyari kasi, yung nag-donate sa'yo ng 30 million ay contractor at kasama sa 15 na malalaking contractor na nakikinabang ng flood control project na hindi natin makita kung saan nga ba napunta ang flood control money. 'Di ba? Alright, continue tayo. Nakita ka kasi doon sa buy kami, balik-balik ka doon, anong meron? 'Di ba? Sabi ko, ang pinakamalaki ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kapon, ay nung niwala ako dito sa Senado, ako'y gobernador sa aming lalawigan.
Pero Kung sir, magkaroon nung ng senador, Senate investigation, Ha? kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo Sa 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Wow, mga minamahal, pantay daw yung kanyang pagtrato. Pero ano yung ginawa mo sa impeachment proceeding? Binaboy mo. Paano naging pantay yung pagtrato mo nun, Aber? Matanong lang, Senate President. Diba? Itong kontrata na sir, tinulungan nyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan. Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong sorsogon talaga siya. SB, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Sir, So, wala ako dito nun. Bibigyan Pero- namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SB, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako ba? Nakikita, hindi ko alam. Nagagalit. Ini-interview ko lang naman. Bakit ka napipikon, Escudero? Ini-interview ka lang naman. Tinatanong ka lang naman, bakit napipikon ang lolo ninyo? Diba? Putang ina ng password nitong cellphone ko. Nakalimutan ko tuloy. Diba, mga minamahal? By the way, sige. Total na pag-usapan naman natin itong si Chis Escudero. Alam nyo, mga minamahal, since nung naupo, itong si Senate President Chis Escudero bilang SP ng Bansang Pilipinas, kumbaga hindi lang baha, diba, mga minamahal, hindi lang baha, hindi lang tubig ang dumadaloy. Oo. Dito sa Bansang Pilipinas, dito sa mamamayang Pilipino, at sa gobyerno, oo, sa mga nakaupo sa gobyerno. Kundi dumadaloy din ang bilyones na pondo ng mamamayang Pilipino papunta sa kamay ng mga putragisan, mga puko ng mga buwaka ng inang politician na yan na walang ibang ginawa kundi ikurap ang pera ng taong bayan. Alam nyo kaya hindi ako naniniwala na mahirap ang na mahirap ang Pilipinas. Hindi ako naniniwala kasi ang daming nakukurakot Mayaman ang Pilipinas, to be honest. Talagang medyo lang mayaman ang Pilipinas, medyo crocodile lang talaga yung mga nakaupo. Imagine nyo yung mga proyekto nila, walang mga kasiguraduhan, hindi nga standard yung ginamit, hindi nga mga high quality materials yung ginamit sa flood control, mga substandard lang, kaya ang dali masira. Anyway, sa likod ng mga flood control project, mayroon tayong mga tanong, 'di ba, na kailangang sagutin ng Senado na dapat syempre nagmamatsyag tayo. Pero anong ginagawa? Niloloko, mga minamahal. Oo. Tayo na mga baka ng inang mga public servant na yan na hindi naman nagpapaka-public servant. Mga manluloko sa mga trabahong ginagawa nila. Kaya sabi ko sa inyo, this is the right time to hold them accountable. So, sa mga hindi nakakaalam, itong si Chis Escudero is the top campaign donor bags. Mahigit kumulang 5.16 billion lang naman ang kanyang flood control. Diba? Control projects. Diba? Mga minamahal. So, ngayon, kilala nyo naman si Lawrence Lubiano, no? Pinakilala ko sa inyo nung kanina. Na itong si Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction, malakas yan na donor ni Chis Escudero. Yun ang nasa video, di ba, na pinagtatanggol niya. 30 million ba naman, mga minamahal, ang ibinigay? Oo. 30 million ba naman, mga minamahal, ang ibinigay noong 2022 sa kanya. So ngayon, kung kayong tatanungin ko, nagbigay ka ng pera sa isang politician, no? Nagbigay ka ng pera sa isang politician na nalo. Parang sumugal ka na nun. Ngayon, syempre, kailangan dyan, may kapalit yan. Imposibleng hindi mo bibigyan ng datong yan. At eto na nga, boom.
kasama sa 15 na mga malalaking contractor. Tapos i-deny niya na, hindi naman kasi ako yung nakaupo nung time na binigyan siya ng ganyan. 'Di ba? Ang kapalit ng 30 million times 3. Kasi yung flood control, ang laki. Tapos yung contracts na from 5 contracts, naging 44 contracts after ng 2022 election. Sobrang tumaas, di ba? Kahapon, nasabi ko na yan sa inyo. Tapos yung pinaka-majority projects pa dito, nakafocus palagi sa Bicol. Oo, lalo na sa political bailiwick ng mga Escudero. For decades ba naman na naglilingkod na dyan ko, no? Diba? Itong pamilya ng mga Escudero. Ang tanong, may proyekto nga ba? Hindi nga sinasagot yan ni Chis Escudero, mga minamahal So, ang ginagawa niya lang is dinideny niya yung kanyang involvement. Ano pa ba, mga minamahal? Ang awkward niya kasi dinideny niya yung kanyang mga involvement tsaka yung mga connection niya sa campaign, yung mga connection niya sa mga campaign donor niya. 'Di ba? Denial yarn. Naalala nyo? Ito, kay Senator Joel Villanueva. Nakakuha ng 12 billion insertion din dito kay Chis Escudero, pero saan napunta? Matanong din natin yung sa Bulacan, na baluarte din ni Joel na umabot din ng 12 billion ng kanyang flood control insertion. Galing sa campaign connection ni Chis Escudero, pero ang tanong, saan ba talaga ginamit yan? Lahat tayo, di ba? Nagulat, mga minamahal, sa Bulacan Governor. Lahat tayo nagulat. Kahit nga yung governor sa Bulacan, sa dami ng projects, di niya alam ang lokasyon at estado. Di ba? Dito din kay Bongo. Isa rin sa top contractor ng flood control project. So, meron ding parte, si Bongo ng 142 billion insertion dito kay Chis Escudero. Pinakamalaking Davao Government Infrastructure Contractor ay pagmamay-ari ng pamilya ni Bongo. Ngayon magkasama silang tumatanggap ng malalaking flood control projects nationwide. 7 billion pang napunta sa kanya mula sa 142 billion insertion. Taas, no? Samantalang yung mga top priority sana dapat ng most flood-prone provinces, hindi man lang nabigyan. No? Ano yung mga top 10 na flood-prone provinces? Kasama yung Pangasinan, Pampanga, Bulacan, Leyte, Ormoc, Agusan del Sur, Cagayan, Isabela, Samar, Agusan del Norte at Iloilo. Pero ang tanong, naging prioridad ba yan ng mga senador na tunay na nagpopondo sa mga lugar na ito? Hindi, kasi binabaha. Kasi mas priority nila yung mga connection at mga donors nila kasi, di ba mga minamahal, doon sila nagkaroon ng support Di ba? Connection nila yun Kumukuha sila, kaya yun, ginagawa naman kontraktor nila, kumukuha ng malalaking kontrata. Kung gato ba naman ang serbisyo, tunay ba yan nagsiservisyo sa ating bayan? Mga minamahal? Baha ng proyekto, pakatandaan ninyo, baha tayo ng pondo. Pero sobrang lala ng pagkabaha, lunod tayo sa korupsyon. Pero ang tanong, mga minamahal ng taong bayan, nasaan na nga ba yung pera? 'Di ba? Naghihintay tayo ng katotohanan. Sana man lang merong magbigay sa atin ng malinaw na kasagutan. Alright, so it's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.